Magandang umaga po sa inyong lahat. At Merry Christmas po. At may mga nakita akong maraming nakapula. At ako po ay nagberde kasi red and green ang Christmas. But it's so wonderful to come to the house of the Lord. At hindi lang po house of the Lord ito. Tayo po ay iglesia, the body of Christ. At tayo pong lahat ay magkakadugtong-dugtong. Kaya ako minememorize ko yung mga mukha nyo para makita ko man kayo sa labas. Alam kong kadugtong ko kayo, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. So it's really the best season of the year ang Pasko. Diba? Kasi ang Pasko, anong sabi natin? It is the season of giving. Kasi ang unang-unang nagbigay po sa atin ay ang Diyos. Kaya kung di po ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo, saan tayo dadamputin? Di po ba? At sa Kanya po manggagaling ang bagong buhay, sa Kanya manggagaling ang ating buhay na walang hanggan, at sa Kanya manggagaling din sa Kanyang salita ang mga pangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay nagtitipon-tipon every Sunday to listen to the Word of God. Hindi po yung iba kasi parang pupunta lang sa church para mawala yung guilt. Ay, hindi ka nagsimba. Mortal sin. Hindi po yun. Kundi tayo ay kadugtong sa katawan ni Kristo, and it is every Sunday na ang katawan na ito we come together. And when you look at each other, bahagi po tayo ng isa't isa. Sipin nyo kung kabahagi tayong lahat, kilala nyo ba ang mga bahagi nyo? Diba katulad sa katawan natin, kilala nyo ba ang katawan natin? Maputol man ang kamay ko, ako alam ko Kasi may peklat ako dito dahil nung bata ako nataga yung aking daliri. Kaya kahit mahiwalay itong kamay ko, alam kong akin yan. Pero tayo po, katawan ni Kristo, alam nyo ba, spiritually speaking, tayo ay katawan ni Kristo. Tingnan nyo yung kaliwa. Ayun ba? Hindi nyo alam yung kaliwa nyo? Tingnan nyo yung kanan. Tingnan nyo yung harapan. Tingnan nyo yung likuran. Tayo pong lahat ay bahagi ng isa't isa. Di ba maganda yon? Kasi hindi tayo nag-iisa. Nasa atin ang Lord. At dahil nasa atin ang Lord, dinugtong-dugtong tayo sa Kanyang katawan. That's why every Sunday, it's always a celebration time. Tayo po ay nagtitipon-tipon to celebrate na tayo ay bahagi ng isa't isa dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. So, dahil patapos na ang taon, ang mensahe ko po ay, to let go kung ano yung nakaraan, kung ano yung nangyari sa 1920, ganun ako kaantik, 20, di ba? 2023. Kaya tapos na naman po ang taon na ito, ilang araw na lang, and then we will celebrate the New Year. Alam nyo, napakaganda na laging may katapusan at laging may bagong simula. Sipin nyo kung walang katapusan. No, yung problemang walang katapusan. Di ba? Yung konsumisyon na walang katapusan. Buti na lang, laging may katapusan ang bawat taon so that we can transition into a new year. Kaya tayo nagsasaya pag New Year. Diba? Sa mga Chinese, kaya sila nagpapaputok para maputukan at maalis na yung lahat ng malas nung nakaraan na taon. And tayo hindi po malas at swerte. Kundi tayo po ay blessed. Tayo ay pinagpala dahil lahat po tayo ay nakipag-isa kay Kristo. At dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, tayong lahat ay bahagi ng Kanyang katawan. Kaya ako, lagi kong minememorize ang mga mukha nyo. Kasi bahagi nyo, ako ay bahagi nyo. So, wala tayong choice. Di ba? Kaya gusto nyo ang mukha ko o hindi, bahagi ako ninyo. Di ba? Kaya kung hindi nyo ako tatanggapin, may kulang sa buhay nyo. Tama ba? Kaya ako minememorize ko yung mga mukha nyo Kasi sa gabi, sabi ko, Lord, i-bless nyo po yung nakaupo doon sa second row, doon sa third row. Diba? Kahit minsan di natin alam ang mga pangalan. Ngunit ang mga mukha alam natin. Kaya isipin nyo, kung sa katawan natin, di natin kilala yung bahagi natin. That's why every Sunday, ako may tinatanong, ano ang pangalan nyo? Kaya every Sunday, may nakikilala akong pangalan. Di po ba? Kasi bahagi ako sa inyo, whether you like me or not. Bahagi kayo sa akin. Okay? At ako, talagang sabi ko, Lord,
kung sino man ang ginawa mong kabahagi ko, mamahalin ko ang bahagi ko. Amen? Kaya mahal natin ang bawat isa. So this morning, I would just like to talk about transitions in life. Thank God at nilalang tayo ng Diyos na may panahon. May simula, may gitna, at may katapusan. Thank God. Kasi kung ano man ang nangyayari, matatapos din yon. Kung anong hindi magandang nangyayari, may katapusan. Para makapasok ang mga bagong bagay na inihanda ng Diyos sa atin. So it is at this end of the year na gusto kong magbulay-bulay tayo. Remember the whole year that passed, that transpired? 2023. At isang linggo na lang po at magiging 2024 na. Alam nyo ako nung kabataan ko, pag sinabing 70 years old, ang tanda naman nun. Ngayon ako 73 na, ay bata pa ako. Diba? Pero nung tayo ay bata pa, pag sinabing ilang taon ka na, 20, ay ang tanda. Lalo na pag sinabing 50, ay antik. Diba? Antik na talaga. But let us enjoy the seasons of life. Kaya nga, mayroon laging pasimula at mayroon laging magandang ending. Okay? May pasimula, may gitna, at may ending. Kaya kung ano man ang dinadaanan nyo ngayon, sabihin mo sa katabi mo, matatapos din yan. Kung may mga utang kayo, mababayaran din yan. Amen? Kung nasa mahirap kayong panahon, gaganda rin yan. Amen? Kung kayo'y iniwan at naghihinagpis, meron ding dadating. Wag po tayong nawawala ng pag-asa. When we are in God, there is always hope. Kasi anak tayo ng Diyos at marami siyang pinangako sa atin. So I would just like to read Joshua. Tayo po ay pumunta muna sa aklat ng Joshua. Joshua 1. So babasahin po natin from 1 to verse 8. Okay? After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. As I said to Moses, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Anong pangako ng Diyos? That you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So ito ang pinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? So nung wala na si Moses, pinaalala niya ulit ang pangako niya sa next leader na si Joshua. Okay? Kasi minsan may tendency tayo, nakatingin lang sa leader, parang ang leader ay ang Diyos. Diba? Sabi ni pastor ito, sabi ni pastor. Anong sabi ng Diyos? Ay, hindi ko alam. Nasa Biblia po ang sabi ng Diyos. Kaya ang pastor natin dapat alam ang Biblia para yun ang sinasabi sa atin.
inuulit-ulit, itinuturo, ipinapaalala, sapagkat nandito sa aklat ng Diyos, the Bible, nandiyan ang ating success. Nandiyan ang ating doing God's will, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung di po natin alam ang Biblia, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi kayo pwedeng magpunta sa manghuhula. O, uso na naman ang manghuhula pag bagong taon eh. Kasi lumilipas ang hula nila, hindi naman totoo. Hula nga eh. Di ba? Nanghuhula lang sila. Gusto natin ang katotohanan? Read the Word of God. Yan ang katotohanan, yan ang buhay natin. Okay. So, ito pong binasa natin dito. Kasi wala na si Moses. So, ang bagong leader na inatasan ng Diyos ay si Joshua. Madali bang sumunod kung si Moses ang sinundan nyo? Diba? Anong leadership ni Moses? Nandun lahat ng mga milagro, nandun lahat, di ba? So, to be the next leader after Moses, intimidating, di ba? Parang mahirap sundan ang kanyang bakas. Mahirap sundan ang kanyang nagawa. But eto na si Joshua. Kaya sabi nga, Moses is dead. Minsan, nakatingin tayo sa tao. Okay? So, pero ang sabi dito, Moses is dead. Hindi ibig sabihin physically dead, kundi hindi na siya ang leader ngayon. Kaya dapat alam natin kung sino man ang leader na inilagay ng Lord sa atin, yun ang ating irerespetuhin, susundan, at kung ano man ang mga sinishare niya sa atin, we take them to heart. Okay? Hindi natin pinapabayaan na ganun lamang. So, before this, bago ang leadership ni Joshua, kinausap na siya ng Diyos. Kasi hindi madali ang mag-transition. Kapag may transition, laging mahirap yan kasi may mga nagre-resist sa bago. Gusto palagi yung luma. Diba? Pag kunwari nagbago ang pastor, sabihin, mabuti pa yung dating pastor eh. And then they make comparisons. Hindi po pwede. Kaya nga sabi dito sa Bible, Moses is dead. Diba? Anong mga milagrong ginawa ni Moses? Matindi. Kaya para sa susunod na leader, madali ba? Madali bang sundan kung ang leader mo ay hinati yung Red Sea, di ba? Lahat ng mga milagro nakita sa kamay ni Moses when he was a leader. So, pag sinabing tapos na ang leader, isipin nyo kayo si Joshua. Madali ba? Di ba? Anong ating kadalasang kaugalian pag nag-transition ng leadership? We tend to compare. Iba si Moses, iba si Joshua. Okay? Kasi pag nag-transition, ibig sabihin, ibang time frame. Iba na ang mga pangangailangan kaysa nung panahon ni Moses. Okay? So pagdating ng bagong leader, huwag nating pangunahan. Siya ang pinili ng Diyos. Okay? So, excuse me. Kaya, ay naku, yung aking tubig. But anyway, so may transition po sila. Kaya si Joshua, from being a follower of Moses, disciple ni Moses, siya na ngayon ang tatayo. Madali ba? Madali bang palitan ang magaling na leader? Excuse me. So hindi po. Kaya si Joshua, mabuti na lang ang Panginoon ay nasa kanya. Ay, sige, okay. Maraming salamat. Maraming salamat. So, kaya pag-transition po, learn our lesson. Dami kong iinumin ngayon Salamat po. Let's drink to that. So, pag-transition po, iwasan natin ang comparisons. Kapag may pagbabago sa buhay natin, huwag niyong ihalin tulad dun sa dati. Kunwari, nabiyuda kayo, tapos nakapag-asawa kayo ulit. Huwag niyong hanapin yung dati niyong asawa dun sa bago niyong asawa. Iba yan eh. Ano yung nangyari dun sa dati? Namatay nga, kaya nga nabiyudo ka o nabiyuda ka. Namatay na. So huwag mong hanapin dun sa bagong napangasawa mo yung ugali ng dati mong asawa. No comparisons, it's unfair. Tama? So, maski tayo, pag nagta-transition, maski sa mga churches, may tendency tayong ikumpara yung dating pastor sa pastor ngayon. It's unfair.
Kaya nga sabi, Moses is dead. Okay? Kaya ang susunod na aatasan ng Lord, yun ay tatanggapin natin ng buong puso at wag nating hanapin si Moses sa kanya. Anong sabi? Moses is dead. Hindi pwedeng, di ba, dalaw ng dalaw pa rin si Moses. Kahit patay na siya, wala na. Alam nyo, pag namatay na, nandun na sa Lord, wala nang bumabalik. Yung mga akala nyo lang dumadalaw sa inyo, familiar spirits lang po yan. Yan yung mga espiritong ginagaya lang yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya ka, dinalaw ako kagabi. Dinalaw ako ni Pastor Cesar. Hindi po. Hindi na siya pwedeng umalis doon. Nandun na siya. Hello? So, pag sinabing Moses is dead, ang transition na ito para kay Joshua, he had to take his calling. Kailangan tayuan niya ngayon ang panawagan ng Diyos sa kanya. Okay? Hindi niya pwedeng gayahin ko nga si Moses, gayahin ko nga. Hindi, iba ka. Tandaan niyo, pag may transition, iba ka kaysa dun sa dati. Huwag niyong gagayahin, pati yung pananamit, pati yung hallelujah, hallelujah, pati yung mga pag-preach. Hindi po, because you are a new leader. So dito sa transition na ito, sa palagay nyo, madali sa mga Israelita na tanggapin si Joshua. Ano sa palagay nyo? Madali bang tanggapin lahat ng iuutos ni Joshua sa kanila? Pagsasabi ni Joshua, sabi ni Lord, ganito yung gawin natin. Sino ka ba para sabihin nung sabi ni Lord? Di ba? So, ang nangyayari po sa transition, whenever there is a transition, lahat po tayo, we transition in life. Iba-ibang areas lang ang mga transition natin. Yung iba, dating sa dami-dami yung pera, biglang nangyari sa negosyo nyo ng pandemic, nawala lahat. So ngayon, nag-transition ka. Pareho pa bang ang ugali mo ngayon kaysa nung dating mayaman ka? Hindi po pwede. Nagta-transition. So pag may transition, there will be changes. Now, madali ba sa ating magbago? Madali ba sa ating magbago? Sagot. Madali ba? Lalo na habang tumatanda ka, mas tumitigas ang ulo. Hindi nyo ba napansin yung mga nanay nyo? Mga lola nyo, mga lola, mga nanay, tatay? Sabi, itong nanay ko talaga ito, tigas ang ulo. Di ba? Diyan naririnig ko yung mga anak ko nagbubulong-bulungan. Si mama talaga, kulit. Hindi ako kumikibo. Sabi ko, Lord, makulit ba talaga ako? Pakikinggan yung sarili, makulit nga. Diba? Minsan ayaw lang nating tanggapin. But, whenever there is a transition, may comparison. Lagi tayong hinahalin tulad sa dati, huwag kayong magpadala sa ganyan. Because you are different. Si Joshua was different from Moses. Okay? Kaya, tayo pong lahat, may transition sa mga buhay natin. Yung iba nagta-transition sa mga trabaho nila, sa mga career nila. Yung iba nagta-transition na dating may asawa, ngayon iniwanan, so may transition. Yung iba naman, di ba, may asawa na, naghanap pa ng iba yung kapartner, so may transition ka. Hindi na kagaya dati ang magiging, ano bang tawag dito, pagtitinginan ninyo. There will be many, many changes in life. While we are on planet Earth, maraming pagbabago. Pag nanliligaw sa sabing, mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang dulo pa lang ng Pasig, pinalitan mo na eh. Diba? Hindi ka pa nga nakakalabas sa boundary ng Pasig, pinalitan mo na. Diba? Kaya nangangako niya hanggang sa dulo, wala pong ganyan habang tayo ay nasa laman na ito. Okay? Kaya napakahalaga po na tayo ay born again. Kasi ang natanggap natin ay ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ng biyaya na makakayanan nating masunod ang salita ng Diyos. Okay? Without the Holy Spirit, we cannot follow the Word of God. Without being born again, hindi mababago ang ating kaisipan, hindi mababago ang pagkatao natin. Kaya napakahalaga na nauunawaan natin. So dito sa transition na ito, imagine from Moses. Anong mga milagrong ginawa ni Moses? Tapos, bagito itong papalit. Si Joshua. Dati lang niyang disciple.
Diba? Dati lang niyang taga-gawan at taga-dala ng tubig, taga-alalay kay Moses. Ngayon, siya na ang inatasang maging leader. Madali ba? Lalo na doon sa matatanda. Kung mas bata si Joshua, ano bang alam nitong may ano pa nga ito sa bibig? Di ba? Sabi, may gatas pa nga ito sa bibig. So they will always look down at the new leader. Alam nyo sa atin po, maraming transition ang dadaanan natin sa buhay. Ibig sabihin ng transition, mga pagbabago. Sa mundong ito na kinatatayuan natin, walang permanente. Kahit mangako ang kabiyak ng dibdib nyo na mamahalin kita hanggang walang hanggan. Hanggang dulo pa lang ng Pasig, pinalitan mo na eh. Dulo pa ng walang hanggan. Diba? So there will always be a lot of transitions. Ang iba sa atin, dating napakagaganda ng mga negosyo, ngayon nawala lahat because of the pandemic. So they have to make adjustments. Na dating may 5 silang ulam, ngayon isa na lang. So transition. Madali bang mag-transition? Tanungin ko kayo. Na dati pag namalengke kayo, 10,000 ang dala nyo. Ngayon 1,000 na lang. Ang 1,000 pang isang araw nyo lang kakainin. Diba? Mga parang hindi na mamalengke yung mga nandito. Diba? Wala silang kamuang-muang. Kawawang mga asawa. Silang mga nagmamagic. Diba? Sabi, pahingi nga ang pamalengke, kabibigay ko lang kahapon ah. O ilang beses ka kumain? Ilang beses ka nagmerienda? Diba? So, marami pong transition sa buhay. Now, if we are not connected with God and His Word, mahihirapan po tayo sa planet Earth. Tayong mga born again, tayo ay inilipat na sa kaharian ng Diyos. Ngunit tayo ay nakatira sa mundong ito. So, inilipat tayo sa kaharian ng Diyos na kailangan natin ang salita ng Diyos sa kaharian na yon. Sapagkat yon ang magiging buhay natin. The Word of God will be our life. That's why if you don't read your Bible, born again ka nga, you're going to heaven, but you will have a difficult time living on planet Earth. Kaya mahalaga po, araw-araw, nagbabasa tayo because yun po ang pagkain ng ating spirit man, ang Word of God. Okay? Kaya yung transition, isipin niyo si Joshua, dati siyang disciple lang ni Moses. Si Moses ang tagapagturo sa kanya. Bigla siya ngayon ang leader. So siya na ngayon ang magdi-disciple at magtuturo. Madali ba yun? Madali ba yun transition ni Joshua? From being a follower, siya na ngayon kasi Moses is dead. Patay na si Moses. So siya na ang inatasan ng Lord na susunod na leader. Okay? So from being a follower, siya na ngayon ang gagawa ng mga desisyon. From being a follower, tagasunod lang. Pag sinabi ni Joshua, itong gagawin natin, yes, Master, yes. Pero pag sinabi ni Moses, itong gagawin, sunod lang ng sunod si Joshua. Ngunit ngayon, wala na si Moses. Wala na siyang sasandalan. Siya na ang inatasan na susunod na leader. So from being a follower, siya na ngayon ang naging leader. From being a servant, siya na ngayon ang master. Okay? From being a follower, siya na ngayon ang leader ng bansang Israel. So, ang transition are not always easy. Pag may transition, madali bang tanggapin ng mga followers? Ano ang kadalasan mangyayari? Magkakaroon ng comparison. So, pag may didesisyonan ka, sasabihin ng mga leader na nakasunod sa'yo, buti pa nung si Moses. Maraming murmuring. Okay? Iko-compara yung dati sa ngayon. Tandaan nyo, kung ano ang lumipas na, hindi nyo na maibabalik ang panahon. Pagdating ng panahon. Ang panahon po, isipin nyo lang, ang oras. Kanina, bago ako pumunta dito, gumising ako ng 5 o'clock. O ngayon, anong oras na? Diba? Napakadali lang ng oras. Ang isang araw, napakadali. Ako nga, hindi ko maintindihan na bakit umabot akong 73. When I was young, 73 for me was very old.
Diba? Ngayong 73 ako, sabi ko, 73 is still young. Diba? Because I can still rock and roll. Diba? Kaya, pero nung bata ako, pag sinabing 73, antique. Antique na yan, matanda na yan. So, may transition sa buhay natin. Tingnan nyo yung buhay nyo ngayon. Dati, kayo ay nasa children's church lang yung iba dito. Tapos, nagpunta na sa youth. Ngayon, nasa gayut na kayo. Ng mga gayut na dito sa, di ba? So, may transitions ang buhay natin. Alam nyo, kung ano ang lumipas na, hindi nyo na maibabalik ang panahon. Hindi nyo na maibabalik ang, di ba, ang time, ang seasons. Kaya ang mga babae laging, buti pa nung bata tayo, lagi mong hawak ang kamay ko. Diba? Buti nung bata tayo, lagi mo akong hinahalikan. Sasabihin ng asawa mo, magaspang na yung aking hahalikan. Diba? So, laging kino-compare. Tandaan nyo, ang lumipas na ay lumipas na. Sabihin mo sa katabi mo, pero ikaw hindi ka palipas. Alam nyo ba, habang tayo ay buhay, there's still a good future ahead of us. Bakit? Kasama natin si Lord. Okay? So anumang transitions ang nangyayari sa mga buhay po natin, huwag tayong nadi-depress, nadi-discourage, nadi-disappoint. Let us always learn lessons in every season of our lives. Learn from the seasons of our lives. Nung ako'y bata-bata pa, I was idealistic. Pag ako naging magulang, ganyan ako, para magiging maayos ng mga anak ko. Pag ako'y naging lola, ganyan ako, para maayos yung mga apo ko. But, nung dumating ako sa panahon na ito, lahat ng sinabi ko, hindi ko nagawa. Bakit? May transition sa buhay natin. Hindi nyo pwede ikumpara yung dati tayo at sa mga anak natin at apo ngayon. Hello, mga lola at lolo. Tama na yung sasasabing, nung panahon pa ng hapon yun. Okay? Stop comparing your children today, your grandchildren today. Stop comparing from your time. Ang time po natin, antik na. Hindi na maintindihan ng mga kabataan ngayon yung panahon na walang sumasagot. Kami noon, pag sumagot, yung nanay ko sinasabon yung aming bibig. Ang sama ng lasa ng sabon. Kaya natuto kaming hindi sasagot, kundi malalasaan namin yung sabon. Sabi niya, maruruming mga bibig. Literally niyang huhugasan yung mga bibig namin ng sabon. Ngayon, hindi pwede ang mga apo nyo hindi sasagot dahil mas marami pa silang alam kaysa sa atin. Tama ba ako? Kasi yung iba nating alam, obsolete. Yung mga apo ko, gagano na lamang kasi may apo na akong abogado, so napaka-pilosopo, abogado eh. Lola, it's not that way. Okay, go to the highway. Sabi ko, napagalitan ko na. Kasi sasagot sila para mga tuwiran ang kung ano yung ginagawa nila. Tama naman din. Dahil tayo, lipas na ang mga alam natin eh. Lipas na yung panahon natin. So let us be patient with one another. Pag transition time, huwag tayong magrebelde at magresist. Learn to go with the flow. Lalo na sa mga anak natin, iba na sila ngayon. Yung mga apo natin ngayon, ako nakaganyan na lang, Hi Lord, have mercy. Have mercy on us. Ganun na lang, para hindi na lang magkaroon ng awayan sa bahay, iniintindi mo na lamang dahil nasa ibang panahon na tayo, nasa ibang planeta tayo kung kumpara sa kanila. Because today, pag hindi tama yung sinabi natin, they will have to correct us. They will correct us. Lalo na yung mga apo ko, Lola, it's no longer like that. It's no longer like that. Mga English speaking pa lahat. Sabi ko, Pilipino ba kayo? Diba? So, learn lessons in life. So, tandaan natin, tayong mga may edad na, learn to understand the younger generation. Yung younger generation, learn to respect the older generation. So, ganun na lamang para hindi nagkaka-conflict sa mga bahay natin. Para hindi nagkaka-conflict ang bawat pamilya. Alam nyo ba, in every season, may seasons ang buhay natin eh. Sabi nga ng Ecclesiastes, to everything,
there is a season. Okay? May season. Kaya may makita kayong mga lola na ang season, teenager pa rin. Di ba? Naki-K-pop pa. Abnormal. Ako pala yun. Pero sabi nung anak ko, buti si mama ganyan. Alam niyo kung bakit? Nung bata ako, ganyan din ako. So yung season na yun, naalala ko lang. So I can relate to that season. So I can relate with my children na ganun sila kasi panahon lang yan. So wag tayong maging very strict na nasisira ang mga relasyon dahil masyado tayong, ano man tawag dito? Kasi yung iba parang pride na lang eh. Kailangan kayo susunod sa akin. Ako ang lola. Kayo'y apo. It's not like that. Have a relationship with them. Establish a relationship. Learn our lessons in life. So dito, sa panahon ni Joshua, he had to learn na nung nandun pa si Moses, he was already being prepared. Ang iba sa inyo ngayon, may mga anak kayo, na may mga apo na rin kayo, you have already prepared your children for their role as parents. Kasi yung parenting style nyo, naipakita nyo sa kanila. Tingnan nyo yung mga anak nyo may asawa ngayon. Ang parenting nila will just be the same as you have parented them. Tama ba yung English ko? Kung paano nyo sila pinalaki, sa style na pinalaki nyo, makikita nyo later on, pag sila ay magulang na, parang nakita nyo yung sarili nyo sa kanila. No? Because that is what has been handed down to them. So tandaan nyo, tayong mga magulang, tayong mga lolo at lola, malaki pa rin ang impact natin sa pamilya natin. Kung ano tayo, yun lang ang ibinababa natin sa ating mga anak, sa ating mga apo. And when you see them having their own families, ganyan din ang style na makikita nyo, magugulat kayo. Although I always tell my eldest daughter, alam niyo, ang ayos-ayos niya, nakuha niya kay Pastor Cesar. Ako kasi hindi ako ganun kaayos. Kung tingnan niyo yung cabinet ko, pag binuksan niyo, sabi niyo, Lord have mercy, Christ have mercy. Pag binuksan niyo yung kay Pastor Cesar, naka-color coding, lahat ng white, lahat ng light blue, lahat ng ganun. Lahat ng long sleeve, sama-sama, lahat ng short sleeve, sama-sama. Pag sa akin, rumble. Kasi nga yun ang personalities natin, iba-iba. Kaya hindi natin pwedeng ipilit yung personality natin sa iba. So when there is a transition, stop comparing. Diba? Pag nagbago ang pastor, may bago tayong pastor na dumating, na-assign si Bishop sa Europe, diba? European ano na siya, ang destiny niya. So naiwan na dito si Pastor Dante. Sabi ng iba, buti pa nung si Bishop Willie. Hindi siya mahigpit. Pastor Dante, higpit. Mali yata ako, tama ba ako? But anyway, example lang po ito. So anong ginagawa natin pag may transition? We tend to compare. You cannot compare. No two people are alike. Okay? Walang pareho. Iba yan. Kahit sabihin nyo pang pareho ang training na ginawa nyo, magkakaiba pa rin, papasok pa rin ang kanya-kanyang personality. So whenever there is a transition, don't criticize the leader. Huwag niyong ikumpara bago siya. Iba siyang leader kaysa dun sa pinalitan na leader. Nahilig ba tayong mag-compare? Kayo mga nag-asawa ulit. May comparison ba kayo? Sino dito yung mga nabiyuda, nag-asawa ulit? Kaya sabi sila sa akin, mag-asawa ka pa ba? Hindi na, 70 plus na ako. Ano pa ba? Para saan pa? Wala nang SEX. Never mind. Hindi nakuha ng iba. Diba? I mean, at this age, what for? Sabi ko, what for? Rest in peace na nga ako eh. Diba? Rest in peace na yung aking isip. But whenever there is a transition, kailangan nakaprepara tayo. So, 2023 is almost over. Pray to the Lord that the Holy Spirit will give you a new vision for 2024. Huwag yung dati nyong ginagawa, yung pa rin. Kung ang dati nyong ginagawa, yung pa rin, anong magiging resulta? Yun pa rin.
Kaya minsan walang nangyayari sa mga buhay natin kasi yun pa rin, through the years, maya-maya sabihin mo, ay senior na pala ako. May nabago ba? Wala kasi taon-taon yun pa rin. Ako, at the end of the year, I list down things that I don't want to see in my life anymore. Nililista ko. Bakit? Yun ang lagi kong iniisip para hindi ko uulit-ulitin. Hello? May mga ginagawa ba tayo na alam nating hindi makabubuti sa atin pero inuulit-ulit? Wala akong kausap. Diba? Alam natin na hindi makabubuti sa atin pero inuulit-ulit. Ngayon, pag alam mong hindi makabubuti sa iyo at inuulit-ulit mo, anong tawag sa iyo? Anong tawag sa iyo? Pag alam mo ng mali, uulit-ulitin mo pa, anong tawag sa iyo? Ano? Sinong may sagot? So, meron bang ganun dito? Diba? Kaya pag New Year, anong ginagawa natin? New Year's resolution. By January 2, nilabag na natin. January 1 natin sinulat, January 2, nilabag na natin. Bakit? Nakaugalian na natin. Alam nyo, may mga nakaugalian tayong hindi makabubuti sa atin. May mga kaugalian tayo nakakairita sa asawa natin, sa mga anak natin. Kaya pag alam nating hindi makabubuti, nakakairita sa kasama natin sa bahay, anong gagawin natin? Ititigil na yon. Magbago na. Para magkaroon ng panibagong atmosphere sa bahay. O bakit hindi nagbabago? Hanggang New Year's resolution, by January 2, wala na. Balik na naman doon sa dati. Hanggang isang araw lang. By January 2, it has been broken. Because, hindi, alam nyo, lalo na sa mag-asawa, pag-usapan nyo kasi kayo ang magbabantayan sa isa't isa. Hindi bantayan na magagalit, kundi papaalalahanin natin ang isa't isa. Sipin nyo kung every year nagpapaalalahanan kayo, kahit papano sa bawat taon, may isa o dalawang bagay na nababago sa inyo. Amen? Praise the Lord. So, meron bang kailangan mabago sa buhay natin? So, there are certain things, pag nag-transition tayo, marami tayong lessons na tututunan sa buhay. Alam nyo, ang buhay natin, let us be wise. Yung mga bagay na hindi nakabuti sa atin, take them away, list them down, and say, I will no longer do these things dahil hindi nakabuti sa buhay ko. Okay? Kunwaring, naninigaw ka sa bahay. Kailangan mo bang isigaw? Bingi ba yung mga kinakausap mo? Diba? Alam nyo ako, nung bata-bata ako, mataray ako eh. Kasi ako, pag gusto kong ganito, hard-headed. So isang araw, tiningnan ko sa salamin, yung itsura ko, kunwari yung sinasabi ko yung ganun. Sabi ko, pangit pala. Talagang kahit mabait ang kaharap ko, magagalit. So, let us learn from our lessons in life. So, principles of preparation. Si Joshua, bago siya naging leader, naprepara siya. Kaya naging assistant muna siya ni Moses. Yung iba kasi gusto leader na sila dahil nakapag-aral ng PhD, DDD, TNT, kung ano-anong mga inaral nila. But Joshua was prepared before Moses died. So alalay siya ni Moses. So sa buhay natin, minsan hindi tayo kaagad ang bida. Starring role lang muna tayo. Extra, di ba? Ano man tawag sa pelikula no? Nung bata ko, extra ang tawag doon. Ngayon, supporting roles yata ang tawag ngayon kasi pangit tingnan nga yung extra. Parang wala silang halaga. Extra lang sila. But in our lives, meron laging apprenticeship. Merong time of learning. When we come to church, kahit general manager ka, kahit may-ari ka ng bangko, may-ari ka ng korporasyon, okay? Ikaw ang pinakamataas dun sa korporasyon mong malaki. Pagpasok natin sa kaharian ng Diyos,
tayong lahat ay servants. Pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay na anak ng Diyos. Ngunit may mga in-appoint or in-assign ang Lord na mangangasiwa sa kanyang katawan. Yan po ang iglesia. So tayong lahat matututo dito when we come and serve. So makakita natin may mga nagsiserve dun sa harapan, nag-a-usher, may mga naglilinis ng CR, may mga kung ano-anong ginagawa, may mga sa mga technicians and everything. So lahat po yan kailangan. That's why sa katawan ni Kristo, alam nyo, kung lahat kayo nakakonekta dito sa church, alam nyo bang may assignment kayo? Dito muna ako. Ay, hindi pala ako pwedeng umalis dito, may camera pala. Alam nyo ba, ang bawat isang nakaupo doon, sa dulo, may assignment kayo sa church. Dito, may assignment kayo sa church. May assignment kayo sa church. May assignment kayo sa church. Sa dulong-dulo, may assignment kayo sa church. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ka. Hindi ang assignment mo dadating at uupo. Saan bang pinakamalamig na lugar dito? No. It means when you join this church, you are part of the body. At ang bawat bahagi ng ating katawan, may assignment. Kahit yung kalingkingang daliri natin, may assignment. Kahit itong buhok na ito, may assignment. Kahit nawala pa yung buhok na yon, may assignment. Lahat ng bahagi ng katawan, may assignment. Kaya ang katawan nakadugtong-dugtong. So when I look at all of you, you are all part of me and I am part of you whether you like me or not. Because we joined this body of Christ. Kaya ang pagsisimba po, hindi sa umaga nagja-jack and poy kayong mag-asawa. Saan tayo sa Makati? Jack and poy. Saan tayo? Doon sa magandang church. Doon sa mga napakaganda. Ang gaganda ng mga upuan. Ang lamig-lamig. Hindi po yon. When you join a church, you are being a part of that body. Bahagi na kayo. Ngayon, tingnan niyo yung katawan niyo. Pwede ba sabihin itong yung kanang kamay ko, gusto ko doon ako sa Makati eh. Kaliwa. Gusto ko doon ako sa Pasig eh. Yung isa kong paa. Gusto ko doon sa ano eh. Anong mangyayari sa katawan ko? Disjointed. Hindi magkakadugtong. Pwede ba yang mabuhay? Hindi. Kaya maraming church ng church. Every Sunday nagja-jack and poy saan church. Pwede ba sabihin ng kamay ko, doon muna ako kay sister. Kanang kamay ko, gusto muna ako kay brother. Hindi pwede. Lahat ng bahagi ko, kung saan ako pupunta, doon ako buong buo. So ngayong nakaupo kayo dito ngayong umaga, alam nyo kasi end of the year, I would just like to remind all of you, you are not just coming to church, but you are part of this body. Bahagi ka ng katawan na ito. Kaya pag Sunday at wala ka sa silya mo, kulang ang katawan. Hindi po ito para ano bang tawag dito? Para tayo ay parang pagbintangan ng isa't isa, no. Or make guilty, no. But just explaining ang halaga ng bawat isa sa katawan na ito. So kung ano man ang success ng The Life Giver Church worldwide, kasama kayo doon. Kaya nga, pati bulsa natin kasama. Pwede ba akong pupunta sa church ng linggo? Ay, pwera na yung bulsa ko. Pupunta lang ako. Makikihallelujah lang ako. No. Everything that is mine when I come to church, it belongs to whatever God tells me to do with the money in my purse. Pag sinabi ng Lord, bigyan mo yon, bigyan mo yan, bigyan mo yun, ilagay mo ito sa offering. Sino ba ang boss ko? Si Lord. At kung saan ako itinanim ng Diyos, dun ako lalago, dun ako mamumunga. Mamumunga ba ang lipat ng lipat? Maya-maya, bubunutin yung ugat, dito na naman ako. Bubunutin ang ugat, dito na naman ako sa kabila. Bubunutin ang ugat, dito na. Anong mangyayari sa puno na yon? Matutuyot. Kaya maraming Kristiyano, tuyot. At kapag tuyot, puro reklamo.
Hello? Mahal niyo pa ba ako? Paskong-Pasko naman si Pastora. No, I would just like all of us to be able to transition into the new year na tama ang kaisipan natin. So pray to the Lord kung saan niya kayo itatanim. At kung saan niya kayo itatanim, hindi lang kayo paupo-upo, kundi magiging bahagi kayo ng church na ito. Kaya makita niyo yung mga involved. Masasaya sila. Yung mga men's fellowship, pag may men's fellowship, sasaya nila. Pag may women's fellowship, sasaya. Parang nagiging bata sila ulit eh. May mga games pa sila. Diba? Bakit walang grandma at saka grandpa fellowship? Parang ako na out of place akong bigla. Diba? Kasi pag sumali ako sa bata-bata at nag-rock and roll ako, sabihin, nagulyani na si Pastora. Nakakalimutan na niya edad niya. Kayo ba nararamdaman yung edad nyo? Sinungaling kayo eh. Alam nyo, being young at heart, kasi ang spirit man natin hindi tumatanda, tandaan nyo yan. Ang bahagi sa atin na hindi tumatanda yung spirit man. Created in the image and likeness of God. Amen? Kaya pag nasa atin yun, taglay natin yun, nagniningning tayo. Kasi ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala sa make-up natin, kundi it comes from inside. Kaya nga kahit may pera ka, wala kang pera, pareho pa rin ang ngiti mo. Yung iba kasi ang ngiti, nakadugtong sa bigat ng pitaka. Pag mabigat ang pitaka, pag nawawala yung bigat, Wala po doon. Kundi yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. And because God's Spirit came into us, pineprepara niya tayo kung saan niya tayo dadalhin. Okay? So sa buhay ni Joshua, in Joshua 1:1, basahin muna natin si Joshua 1:1. Joshua 1:1. So sabi dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, as I said to Moses. So kung anong pinangako ng Diyos kay Moses, nung nag-transition na sa leadership ni Joshua, hindi na bago ang pangako ng Diyos. Hello? So nung nag-transition sila, hindi na nabago yung pangako ng Diyos. Kaya ang sabi dito, I am giving, sabi dito, teka muna, yung sa Jordan, the land which I am giving to them, the children of Israel, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you as I said to Moses. So kung anong pinangako ng Diyos sa dating leader, yun pa rin, nung nabago ang leadership, yun pa rin ang pangako ng Diyos. Tandaan nyo, ano man mangyari sa mga buhay natin, magpabago-bago man ang mga sitwasyon natin, hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Kaya kung hindi nyo alam ang pangako ng Diyos, which is in the Bible, matataranta tayo sa mga pagbabago sa mga sitwasyon natin. In this earth, maraming pagbabago ang mangyayari. In this earth, maraming mga surprises na never natin in-expect ang mangyayari. Kaya kung hindi tayo nakadugtong sa Panginoon, hindi tayo nakadugtong sa body of Christ, madali tayong magulantang sa mga sitwasyon na ating haharapin. Okay? Kaya dito, nung namatay na si Moses, may ibinigay na bagong leader ang Diyos. Pag may mga transition ang Diyos sa buhay natin, may ibibigay sa inyong mga tao ang Diyos na aalalay sa atin. Aalalay sa bawat isa sa mga sitwasyon natin. Kaya napakalagang nakadugtong kayo sa church. Kung palipat-lipat kayo, kanino kayo nakadugtong? Kung palipat-lipat kayo ng church, kada Sunday nag-jack and poy kayo mag-asawa, Makati, saan ba tayo? Sa Pasig, sa San Juan,
ba? Sa BGC, o di ba? No. We just belong to one body of Christ. We ask the Lord in our hearts, Lord, saan mo ako idudugtong? Saan mo ako i-connect ang katawan ni Kristo? Because that is where the will of God will be accomplished in your lives. Kung kayo ay church hopper, hindi maa-accomplish ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Kasi para kayong tipaklong, talon ng talon kada linggo. So paano kayong ma-establish? Paano kayong uugat sa katawan kung lipat kayo ng lipat? Ito po ang realidad ng church. Kaya in-establish ni Jesus Christ ang body of Christ. Hindi po niya inimbento lang yan. But it is for every believer that would believe in the Lord Jesus Christ, itatanim ng Lord yan sa isang church. Ako, nakailang church din akong nag-join. But there were seasons. There were seasons in our lives na hindi na kami komportable dun sa dating church. So we had to pray to the Lord, and God directed us to another church na kung saan mafulfill ang kalooban niya sa buhay namin. So mahalaga po yan. You pray. Ask the Lord. Okay? Ang mga criteria lang, ang church ba yun nagtuturo ng Word of God? Kasi yung iba, puro joke. Pag-uwi nyo, anong natutunan nyo? Joke. Ano ang buhay nyo? Joke. It's a joke. You don't learn the Word of God. Hindi nyo kilala ang Diyos kasi hindi Biblia. Kasi sa Biblia nyo lang makikilala ang Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng pulpit na ito. Ang lalabas dito ay hindi puro kwento, hindi puro joke-joke. Kaya pag uwi nyo, saya-saya, hallelujah, galing ng pastor na yun. Saan magaling? Magpatawa. So anong buhay mo ngayon? Katawa-tawa. See? Tayo, mga anak ng Diyos. At ang Word of God, yan po ang ating ibubuhay, kaya binigay sa atin ang Bible. So may principles of preparation sa mga buhay natin. In Joshua 1:1, babalik po tayo kay Joshua. Sabi dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, so nung wala na ang leader na si Moses, kaya sabi dito, now therefore arise. Go over this Jordan, you and all his people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Sa verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. So tayo bilang anak ng Diyos, alam nyo ba, may ibinibigay na teritoryo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dadalhin tayo ng ating mga paa kung saan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Bakit kayo nakaupo sa church na ito ngayong umaga? Dahil malapit lang sa bahay nyo? I'm sure marami dito, nag-try na kayo ng ibang church. Tama? Dito, tama? Nag-try kayo ng ibang church o dito lang kayo? Wow! May loyalist dito, Bishop, bigyan ng medalya yan. Praise the Lord. But you know, God will always give peace and joy in our hearts when we are in the right place. Na kung saan tayo lumalago sa salita ng Diyos. Amen? So, kaya, nung namatay na si Moses, si Joshua na ang inatasan ng Diyos. Kaya sabi, Moses is dead now, therefore arise, go over this Jordan. So pinalipat sila ng lugar ng Diyos. So sabi dito sa verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Alam nyo, sa mga buhay natin, may mga teritoryong ibinibigay ang Diyos sa atin. Pag nasa tamang lugar tayo, mapupuntahan natin ang tamang lugar. Kaya yung mga palipat-lipat ng church, maliligaw kayo. I'm not saying those churches are not good. No, it's just na hindi mo mahahanap ang panawagan sa buhay mo. Hindi ka mag-grow, hindi ka madidevelop kung anong panawagan ng Diyos sa buhay nyo. Ako, gusto ko, pag ipinikit ko na ang mata ko, maririnig ko ang Lord, pagbukas ng mata ko, well done.
my good and faithful servant. Enter ye into the joy of the Lord. Yun ang gusto kong marinig. Amen? Kaya, importante yan. Kayong mag-asawa, kayong pinaka-best na mag-testify, mag-witness sa isa't isa. Saan ba talaga tayo? And join that body. And when you join that body, you join that body well. Nakadugtong ka na sa katawan na yun eh. Hindi ka pwedeng palipat-lipat. Siguro minsan, pag may anniversary yung kaibigan yung pastor sa kabila, okay lang yun. But, ang inyong commitment, ang inyong pagkain ng salita ng Diyos, pag matuto sa Word of God, ay dito sa lugar na ito. This is where you belong. Do you belong here? O yung iba? Transient. Diba? You know, I pray to God, this is a good church. Matagal na po akong Kristiyano, 1980 pa Kristiyano na ako. Born again ako, 1980. I was only 30 years old. Now I'm 73. So, pang ilang church sa ba namin to? Pang ilan lang. Hindi kami napakadaming church because we would always commit to one church. Okay? So, kaya dito, now these things. Kaya after the death of Moses, binigyan sila ng instructions ng Lord. Now, laging now. Alam nyo, ang word na now, makikita din natin sa Hebrews 11, now faith is. Now. Alam nyo, mahalaga sa Lord, now. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi yung ginawa nyo noon. Kundi anong ginagawa nyo ngayon? Pag hindi kayo nakadugtong sa katawan, anong ginagawa nyo ngayon? Akma ba yan sa ginagawa ng katawan ni Kristo sa times na ito? Kaya pag palipat-lipat kayo ng church, maguguluhan kayo. Kasi iba-ibang katuruan matatanggap nyo. At mako-confuse kayo. At hindi kayo mag-grow. Matagal na po ako sa church. Kaya alam ko na, of course, they're all teaching from the Bible. Kaya lang minsan ang mga interpretasyon nila ay hindi accurate. Okay? Hindi tama ang pag-interpret po nila. So may mga pangako ang Diyos kay Moses, at nung namatay na si Moses, na isalin sa susunod na leadership, which is Joshua. Now, kapag may transition, madali bang mag-transition? Pag may transition, laging may comparison. Buti pa nung pastor na dati, buti pa yung noon, buti pa yung noon. Alam mo, tapos na yung noon. Kaya ang sabi, now faith is. Ang pananampalataya ay now, hindi noon. Marami yata akong ginugulong mga paniniwala nyo. Ang pananampalataya now. Kasi sabi ng iba, noon nakapanampalataya ako. Noon yun. Ang faith is now. Anong ginagawa mo ngayon? Yan ang pananampalataya mo ngayon. Yung pananampalataya mo noon, tapos na yun. It has served its purpose. Kaya nga tayo, we continue growing. Habang tayo ay buhay. Ang mahalaga sa atin is now. Now faith is. So the word is present. Hindi nakaraan. Kung ang faith mo noon, nag-work, noon pa yon, ano ngayon? Pag minsan may mga kaibigan ako, alam mo, pastora, noon, puro noon. Sabi ko, ano yung ngayon? Noon, ang daling sagutin ni Lord ang aking dasal. Ngayon, sabi ko, bakit? Nag-iba ba ang Diyos? Hindi. Mali lang ang kanyang pananaw. Okay? Puro na lang, buti pa Lord noon, buti pa Lord noon. Tumira ka doon sa noon. Manatila ka doon sa noon. Alam nyo, faith is now. And now is now. Mamaya, hindi na. And now, kung saan man tayo pumunta, ang pananampalataya natin para doon sa pangkasalukuyan na yon. Now faith is. So kung anong kailangan mo ngayon, nandyan. Amen? Sabi niba, wala pa hindi faith yan. Kasi ang faith, naniniwala ka kahit di mo pa siya nakikita. Kaya nga, now faith is. It is present. Anong paniniwala mo ngayon, yan ang faith mo. Kung paniniwala mo ngayon, mahirap ka, mananatili kang mahirap. Hello? Paano natin binabasa ang mahirap at mayaman? Sa perang nasa loob ng pitaka nyo? Sa pera nyo sa bangko? Alam nyo, kung tinanggap nyo si Kristo, mayaman kayo. Because when you start to speak the word and believe in your heart, it will happen.
Because now faith is. Nandun ang pananampalataya natin sa pangkasalukuyang nating sitwasyon. Hindi para bukas. Now, faith is. Anong paniwala nyo ngayong nakaupo kayo dyan? Yan ang pananampalataya nyo. Hindi yung bukas. Hindi yung mamaya, ngayon. Naniniwala ba kayo ngayon na ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ni Lord? Amen! Kaya wala sa laman ng bag natin, ng pitaka natin, ng bank account natin, wala doon ang kasagutan. Ang kasagutan ay na kay Lord na nasa akin. At kailan nasa akin si Lord? Now! Anong kailangan ko now? Nandiyan si Lord. Siyang tutugon. Because my God is a now God. Hindi siya bukas. Hindi siya nung nakaraan. Kaya iba, lagi mong marinig, nung nakaraan. Sabi ko ngayon, anong meron ngayon? Wala nga eh, noon lang eh. Bakit? Anong pananampalataya mo now? Now, faith is. Kung anong paniwala mo ngayon, yan yun. Paniwala mo ngayon, anak ka ng Diyos? Ang Diyos ba, pababayaan ang anak niya? Hindi, kahit kailan. So may pera ako sa bulsa ko o wala? Nakangiti pa rin ako. Bakit? Now faith is. Naniniwala ako sa ngayon. Hindi ako pababayaan ni Lord ngayon. Ano man ang daanan ko ngayon? Kasama ko si Lord. See, sometimes we go through difficult situations. But faith is now. So kung kailan mo kailangan, nandoon. Kaya nga anak tayo ng Diyos. Ano sabi dun sa Joshua 1:3? Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Alam mo ba kung anong pinangangako ng Diyos kay Moses? Pinangangako din niya ngayon sa atin. Hindi lang kay Moses. Lalo na tayo ngayon na nasa New Covenant. Sino ang kabayaran ng ating tipan sa Diyos? Si Jesus mismo. Di ba? Kaya anong sabi? Lahat ng apakan ng paa nyo. Kaya pag uwi nyo mamaya, Lord, blessed ang bahay na ito. Dahil tumapak kayo sa church ngayon, blessed ang church na ito. Kasi anak kayo ng Diyos eh. So kahit saan tumapak ang mga swelas ba yun? Swelas ng sapatos ninyo. Sabi dito, ibinigay ko na sa inyo. O mamaya pupunta kayo sa malalaking bahay. Akin ito! Huwag naman maging magnanakaw. Binili nila yan, so hindi pwedeng atin yan. Ang titulo nakapangalan sa kanila. No, minsan kasi may mga Kristiyanong parang wala naman sa wisyo eh. Ang Diyos natin hindi naman ganon. Okay? So, when transition begins, ang mga nakaraan mong mga natutunan, yun ang panghahawakan mo. Kaya kung wala kang natutunan nung nakaraan, anong panghahawakan mong pananampalataya ngayon? Alam nyo, kaya marami tayong dinaanan, lalo na yung mga leaders ng church. Sobrang dami ng mga dinaanan na pagsubok, kahirapan. It's not because God does not love them, but God is strengthening them for leadership. Because they will pass through difficult times. Okay? Kaya pinapalakas sila ng Diyos at pinapakita sa kanila ng Diyos na kahit kailan, hindi tayo pababayaan. Alam nyo, yung ngayon nandito lang kayo, ibig sabihin may kinain kayo kagabi, may kinain kayo kanina, kaya kayo nandito. Diba? Buhay pa tayo. Alam nyo, habang buhay tayo, yung iba kasi, pag 10 taon na, hindi mo pa nga alam kung buhay ka ng 10 taon eh. Kaya nga, ang faith is now. Anong pananampalataya mo ngayon? Now, faith is. Kung anong paniwala mo ngayon, yan ang mangyayari sa buhay mo. Kung paniwala mong, mahirap pa ako sa, anong comparison natin? Mahirap pa ako sa daga. May pera bang daga sa bangko? Diba? Yung iba, pag narinig mo, tama ba yun sa mga Pilipino? Sabi, kumusta ka? Eto, mahirap pa ako sa daga. Ha? Sobra ka namang kawawa. Diba? Anong paniwala mo? Tandaan nyo. Tayo'y anak ng Diyos nung kayo'y tumanggap kay Kristo Jesus. May anak ba ang Diyos na pulubi? Hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit walang-wala tayo ngayon, may magpapakain sa atin, may tutulong sa atin. Di ba?
Alam niyo, sa tanda ko ng ito, never pa ako nakaranas nang lumipas ang isang kainan na wala akong makain. Kaya nga makita niyo ang resulta. Diba? Pumayat na nga ako niyan, ha? Tandaan niyo, pumayat na ako niyan ng 20 pounds. Yabang, ano? Kasi tumanda na. Ganun pala pag tumatanda, nagsushrink. But anyway, so pag may transition, ang mga natutunan mo ang magiging mahalaga sa iyo pag may mga pagbabago sa buhay natin. Kaya kung wala kayong natutunan, hindi kayo nag-church, hindi kayo nakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos, pagdating ng taghirap, anong meron kayo? Alam niyo, when you learn the Word of God, it will make you stronger. Palalakasin niya ang loob niyo. Marami sa atin pagdating ng transition. Ako dito ko nakikita kung gaano katatag ang relasyon natin sa Diyos. Pagdating ng problema. Pagdating ng problema. Diba? So Joshua, napakahalaga ng kanyang leadership. He was under the leadership of Moses. So marami siyang nakitang mga milagro na itinago niya sa puso niya. Kaya alam niya kahit anong daanan nila, nung panahon ni Moses, nakita niyang nagmilagro ang Diyos. Ang pananampalataya niya sa Diyos ngayon ay tumibay dahil nakita niyang nangyari. Okay? Kaya pag may transition sa mga buhay natin, huwag kayong nanghihina. Okay? Kasi yung iba, habang malaki yung bank account nila, masayang-masaya, hallelujah, parang nakadugtong dito yung bigat ng bank account. Pag kumukunti na, hala, nasa maintaining balance na lang ako. O, anong gagawin nyo ngayon? Tandaan nyo, anak tayo ng Diyos. Mawala man lahat, manampalataya lang. Maniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan. Kung ang ama ng tagalupa, hindi niya gagawin ng masama ang anak niya, ano pa kaya ang Diyos na perfect? He's the perfect Father. So kapag may transition, maaalala nyo yung inyong mga testimony dati. Kaya pag may mga mahihirap na portion ng buhay natin, huwag tayong nanghihina. Alalahanin nyo how God brought you out in that difficult situation, how God brought you out. You know, I remember, one time I was in a court. Hindi ko nga alam eh. Wala akong alam. Sabi nung judge, do you have a lawyer? Kamunti ko sasabihin, Jesus Christ is my lawyer. Baka sabihin, dalhin sa mental hospital yan. Diba? So, I just said, I didn't know I needed one. So sabi niya, next time, next hearing, you need a lawyer. So, ganun. So, doon ko napatunayan na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ni Lord. Naaliw lang sa akin. Pati yung abogadong kalaban ko, naaliw. So, binigyan pa niya ako ng pointers kung paano kung masusolusyonan yung aking dinadaanang hinaharap. Okay? So, kaya mahalaga po sa atin kapag nasa atin ang Diyos, kahit ano pa ang mga nakakatakot na sitwasyong haharapin natin, hindi tayo pababayaan ni Lord. At tandaan nyo, nakadugtong kayo sa katawan na ito. Alam nyo ba na si Bishop pinagpe-pray tayong lahat? So kapag nakadugtong kayo dito, ano man ang mangyari, may nagpe-pray sa atin. Si Pastor Dante, si Pastor Hill. Si Pastor Hill nga, kaya ngumiwi sa pananangis niya sa inyo. Diba? Dahil feel niya na talaga ang pag-intercede. Okay? Alam nyo, when we know we belong to a body, it gives us confidence. Wala man akong makain, pagdating ko dito, may magbibigay sa akin ng tinapay at kape. Okay? Walang nagmamahal sa akin when I come, may mga aakap sa akin. May nagmamahal pala sa akin. That's why it's important that you understand the church. Kala kasi ng ibang church religion, it's not, you belong. Kayo ay nakadugtong sa katawan na ito. Ang katawan ni Kristo ay ang tinatawag nating church. Kapag ang katawan ay putol-putol, anong tawag nyo doon? Chop-chop. Okay?
Hindi po pwede yun. Tayo po ay dugtong-dugtong. At paano natuto si Joshua sa leadership niya? Pinanood niya si Moses. Pinanood niya kung paano makipagniig si Moses sa Diyos. Kung paano niya ipagtanggol ang bayan ng matitigas ng ulo kay Lord. Sabi niya, Lord, wag mong lipulin ang mga hangal na taong ito. O, diba? Kasi mahal niya ang bawat isa. So, tandaan niyo, when you belong in this church, someone is praying for you. Sabihin mo sa katabi mo, may nananalangin para sa iyo. So, napakasarap na alam kong kahit anong dinadaanan ko, pinapanalangin niyo ako. At mga mukha niyong yan, dinadala ko rin kay Lord. Amen? Minsan hindi ko man alam pangalan ng bawat isa. But you know, I try my best. Kasi minsan pinagpapalit-palit ko yung mga pangalan eh. So, for years, si Joshua, may pinanood siyang alagad ng Diyos na si Moses. That's why when you don't come to church, you don't see examples, okay, of the followers of Christ. Kung di kayo nag-church, wala kayong nakikitang halimbawa ng mga naglilingkod sa Diyos. So kapag nakikita nating masigasig yung mga naglilingkod sa Diyos, laging nakangiti kahit may mga problema. Alam nyo ba, nakikita nyo kaming nakangiti? Baka pag kinuwento namin ang problema namin hindi na kayo makakain ng isang linggo. Mas mabibigat po ang problema ng mga alagad ng Diyos. But, dahil napatunayan na namin ang katapatan ng Diyos, kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Okay? At alam nyo ba, nung nasa border na sila ng Promised Land, di ba minsan kung kailan malapit ka na sa answered prayers, doon ka talaga madidiskaril Kasi yun ang gagawin ng demonyo para mawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Ipakikita niya sa iyo ang kalakihan ng mga problema, ang bibigat na mga dinadaanan nyo. Ngunit, nakita natin dito na hanggang sa tumanda si Joshua, hindi siya nag-waver sa pananampalataya sa Diyos dahil may nakita siyang example. That's why I admonish each one of you. Huwag niyong imi-miss out ang church. Once a week lang tayong kumakarga. Buong linggo tayong bumubuno sa mundo. Kaya yung Sunday, huwag niyong pababayaan para mayroon na naman kayong karga. Marami sa ating mga Kristiyano, empty. Alam niyo ba, pag nandun na sa pinakadulo yung ating gauge ng gasolina, hindi maganda. Kasi lahat ng sediments, dumi ng lalagyan ng gasolina, aakyat sa makina, mag-bub-bub-bub-bub. Kaya maraming Kristiyano, mga bub-bub-bub-bub ang buhay. Bakit? Barado. It is time. Every Sunday, be filled with the Word of God. Be filled with your worship to God. Be filled with fellowshipping with one another. Be filled with the love of God. Alam nyo, when you know you belong to a body, you feel confident. Ako naman mangyayari sa akin, andiyan si Ate Ann, lagi nakaalalay sa akin. O, di ba? Andiyan si Bishop, nakaalalay sa akin, sila Pastor Dante. Kaya kahit nung nabiyuda ako, I did not fear. Sabi ko, no, the people in the church love me, so I don't need to look for a lover. Si Jesus ang lover ko. Tama na yun. At least faithful si Jesus. Mamaya makahanap pa ako ng gabi ng lagim. Hindi na lang. Matanda na ako para magpa-stress. I'll just enjoy my life until I see the Lord face to face. Diba? So, mahalaga po sa atin na intindihan natin ito. Now, paano nalaman ni Joshua that he entered into the place that God prepared for him? Nung nakapasok na sila sa Promised Land, wala na sila sa wilderness. Wala nang masyadong milagro. Kasi sa wilderness, they needed the miracles Wala nang mana. So habang nasa wilderness sila, sipin nyo, sinuplayan sila ng Diyos ng mana. Ano yung mana? Bread from heaven. Sipin nyo, pagising na sa umaga, di kailangan pumunta sa bakery. May kakainin na sila, nandun na sa mga shrubs, pukunin na lang nila at kakainin na lang nila. So nung nakapasok na sila sa Promised Land, wala nang mana, wala nang miracles. Now, ang iniwan sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang salita. Ano mang kakailanganin natin sa buhay, nasa kanyang salita.
The just shall live by faith. Tayo ay mabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. Tayo ay mabubuhay sa pananampalataya at paniniwala sa Kanyang salita. Kasi ang Kanyang salita ay si Jesus mismo. When you are reading your Bible, you are fellowshipping with Jesus. When you are reading your Bible, Jesus is speaking to you. Because the Word is Jesus Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh, and dwelt among us. Kaya kasama natin ang Panginoong Hesukristo. So I'd like you to use the Word of God para makamtan natin ang inaasam natin for 2024. Look for the promise of God na nakaakibat sa inyong pangangailangan ngayon. And write it down. Bago matapos ang taon, isulat nyo at sabihin nyo, Lord, salamat sa 2023, ngunit sa 2024 naharapin ko, ito po ang aking mga pangangailangan at ako po ay umaasa, nananampalataya sa inyong salita that you will never leave me, you will never forsake me, na ang ipinangako mo ay yes and amen to the glory of the Father. Ganyan pong manalangin. Hindi po yung nagmamakaawa, kundi dinideclare na natin ang ginawa na ng Diyos para sa atin. Use the Word of God as your authority. Anong pangangailangan nyo ngayon? Hanapin nyo sa Word of God. Isulat nyo sa papel at kada umaga, yun ang inyong national anthem. Yun ang inyong sasabihin, hindi paggising sa umaga, Lord, ano na kaya? Saan ako kukuha ng pera? Lord, ano na kaya? Kung hindi, tingnan mo yung listahan mo. Lord, salamat. Ito ang pangako nyo. Ito ang Word of God. That I will never leave you. I will never forsake you. For He is the God who supplies all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Diba? At tayo'y Kanyang mga anak, hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. So use the Word of God. Alam niyo ba, pag dinideclare niyo yung Word of God, pumapasok yan sa spirit world. Because the Word is Spirit. Kaya yung Bible, ang inyong sasabihin, wag reklamo. Hirap ng buhay. Anong pumasok sa spirit world? Hirap ng buhay. Anong babalik sa inyo? Hirap ng buhay. Start speaking the promise of God. Lord, pangako mo. You will never leave me. You will never forsake me. Pangako mo. You will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Lord, pangako mo, by your stripes I was healed. Lord, pangako mo na ang aking household will be saved. Diba? Si Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So, use the Word of God as your authority. And then when you keep hearing the Word of God, sabi ng James 1, but be doers of the Word of God, verse 22. But be doers of the Word and not hearers only. So, yung naririnig natin pag Sunday, i-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Sabi, be doers of the Word and hearers only, deceiving yourselves. So pag kayo nakikinig lang paglinggo, pero hindi kayo doers ng napakinggan nyo, nililin lang nyo ang sarili nyo. Kaya marami, dito, 20 years ng born again. Ano na nangyari sa buhay? Ganun pa din. Bakit? Anong dinideclare nila? Ang kanilang kalagayan. Anong kalagayan nila? Hirap ng buhay. Araw-araw na sinasabi na hirap ng buhay. Pumapasok ang Word of God. Tandaan nyo, ang Word is Spirit. Hirap ng buhay, papasok sa spirit world. Hirap, hirap, hirap. Anong babalik sa inyo? Hirap. But if you declare the promise of God, you believe it in your heart, you speak it with your mouth, papasok yan sa spirit world, at kukunin niya lahat ng kakailanganin nyo. Kung ano yung dineclare nyo, yun ang babalik sa inyo. So, ang bumabalik ngayon sa inyo ay ang dinideclare nyo. And what you declare, you're the first one to hear it. So, anong dinideclare nyo? Problema. Anong pumasok sa tenga nyo? Problema. Anong produkto niyan? Problema. Yan ang tinawag nyo eh. Kung ano man ang problema nyo, bigkasin nyo ang kasagutan, ang pangako ng Diyos. And you will start to see your life turning around according to what you believe in your heart and you keep speaking. For 2024, stop complaining. When you complain, that means you don't have faith. You don't believe God. That's why you're complaining. Pag naniniwala ka, you're bold and say, Lord, sabi ng bank account ko, 0, but I will declare, diba?
that it is my God who will supply all my needs according to His riches, where? In glory, by Christ Jesus, not according to my bank account. Look for all the promises of God. Write them down. Kayong mag-asawa, alam nyo ba, kayong pinaka-best prayer warrior. Pag kayong dalawa, naghawak kamay, nanampalataya, binasa nyo yan, and you mean it in your heart, you will see your lives turning around. So, iwanan na natin ang 2023 ng lahat ng problema and start your 2024 with faith in what God promised us. And what God promised, He will do because He is a faithful God at hindi po niya tayo pababayaan. So mag-focus kayo sa promise. Tumigil na kayo sa mga distractions. Hirap ng buhay, walang magandang prophecy for 2024. Ang Word of God ang basahin nyo, wag yung mga news sa labas. Okay? So maraming magiging distractions, but tandaan nyo, when you start speaking the Word, believing in your heart, and putting action into it, you will see your new year will start manifesting God's goodness, God's blessings, at makikita natin, ang church na ito will explode. Wala na mga bakanting silyang ganyan. Kasi pati yung mga kamag-anak natin, makikita nila. May kaibahan tayong mga born again. Hindi puro daldal, but they will see it in our lives. They will see us na anumang problema, we can smile and say, praise the Lord. Hindi dahil binubola natin sarili natin, but we believe in our hearts. Ang sitwasyon natin ngayon ay temporary. Sabihin nyo sa mga problema nyo, temporary! Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos na patuloy nating binibigkas. So, stop speaking about your lack. Kumusta ka na? Eto, walang-wala. O ano ka ngayon? Walang-wala. Alam nyo, listen to what you're saying. Kung ano yung sinasabi mo, nandun ang pananampalataya mo. Kumusta ka na? Eto, lumaki lalo yung bukol. Bukels na ngayon. Naging plural na, yung bukol, naging bukels. Dumami na yung bukol. Ay, naku. Okay? So, ano lang po yan, paalala ko lang po sa inyo kasi mahal ko kayong lahat. And I would just like to see all of us and this church exploding because God promised us. God promised us. Alam nyo, pag nakita ang pagbabago sa mga buhay nyo, ang mga nasa bahay nyo sasama dito. Sabihin, ano kaya nangyari kay Mrs.? Bakit naging gano'n na sa mga katulong nyo mismo? Sasama nga ako kay Mrs. Bakit parang nag-iba? Because they will start to see the glory of God in our lives. Amen? Maikli na lamang po ang panahon natin. Kaya let us do our part in believing what God promised in His Word. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinideclare ko po na ang patapos ng taon na ito will help each one of us to make adjustments in our beliefs. To look at your promises as sure word of prophecy, that when we speak them and believe them in our hearts, it will come to pass in our situations, in our personal lives, in our family, in our finances, in our ministries. Lahat po ng ginagawa po namin, Lord, makikita po namin ang turnaround because we will start believing in what you promised. And what you promised, Lord, alam po namin, yan ang aming makakamtan sapagkat yan ang laging lalabas sa bibig namin, ang pananampalataya, paniniwala sa mga pangako nyo sa inyong mga anak. So Lord, marami pong salamat na ang bawat isa sa amin ngayong mga anak ng Diyos, lahat ng tumanggap kay Kristo ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, it is the pleasure of the Father to release the blessings of God into our lives. So, pronounce ko po ngayong umagang ito, I break every power of the enemy na bumabalot sa bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. I break the spirit of jealousy, hatred, and I release the Spirit of God, the Spirit of love, that will envelope every heart of every family member from the father to the mother, to the children, and even to every church member, Lord, ng Life Giver Church worldwide. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming bishop at kay Ate Ann and their family. Marami pong salamat kay Pastor Dante, Ate Shirley, Pastor Hill, Ate Chris. Lord,
Pastor Noel, Ate Baby, lahat po ng leadership ng church na ito, Lord, we bless them this morning. We bless them, O God, with the anointing being released to the maximum in their lives. Marami pong salamat. This church will explode. We continue to believe in our hearts that this church will explode, not only with its membership, but it will explode in the ministries that you will establish through this ministry. Marami pong salamat sa bawat isa na naririto. And as the year ends, Lord, I pray a special prayer for each one that hears my voice this morning. I pray that they will have a divine encounter with you, Lord Jesus. Na magkakaroon po sila ng personal relationship sa inyo. Hindi lang po religious relationship, personal. Na alam po nila kahit kailan ay hindi nyo kami pababayaan. Na ang pagmamahal nyo po sa amin ay humantong hanggang sa pagbibigay nyo ng inyong bugtong na anak. Upang ibigay ang buhay niya para lahat kaming manampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, we will receive the new life in Christ Jesus. So marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat for the miracles that will happen in every household. Dinideclare ko po, Lord, bawat nakikinig ang inyong sambahayan ay makakaranas ng mga milagro kahit bago pa matapos ang taon na ito. So we declare that, Lord, and we give you all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.